Saang particular na office ito sa Insurance Commission? Sinong in charge dito sa bawat region perhaps na nagbibigay ng importanteng papel na ito na kailangan bago makapagsimula na umusad yung kontrata? Meron po tayong special unit. Meron tayong surety unit. In fact, 5 years ago pa po, yung IACS na tinatawag namin dito ay naka-online na po ito para po mabilis because kailangan nating tulungan na mapabilis ang lahat ng mga public works projects na ginagawa ng ating pamahalaan. Kumbaga, ease in doing business. Yan. Ganun po yan. Okay. So ngayon, sir, paano ka naman nakakasiguro na yung nag-issue niyan galing sa Insurance Commission ay na-check niya mabuti kung totoo ngang may bayaran na nangyari sa usapin po ng kanyang premium para po sa surety bond at totoong insured yung contractor at yung proyekto? Po, isa pong napaka-importanting lookout yan na DPWH bilang the entity ay kailangang nag-check. No? Sa amin po naman, bukod po sa issuance dito sa surety unit namin, required po ang mga insurance companies na mag-file ng kanilang monthly reports dito sa mga ganitong ginagawa nila. At meron po mga penalties yan pag hindi nila na-file on time at lalo-lalo na kung hindi i-file. Opo, meron ho bang posibilidad na nakapag-i-issue ang Insurance Commission o sino man nang in-charge dyan sa inyong surety department o ano man ang tawag doon sa kanila na naglalabas sila ng sertifikasyon ng hindi po naman totoo? Ibig sabihin, kakuntsaba yung insurance company A para lang humakakuha ng corresponding premium na maaari din po maging source of corruption po ng taga-DPWH at ng insurance company? Yung pong tungkol dito, bago po ba ang isang kumpanya ay makapag-issue ng mga ganitong specialized na surety bond, meron po kaming mga requirement. Lahat po ng mga pinapile nila, merong mga naka-sequence na numbers at kailangan po merong mga original signatures ang bawat certificate na i-issue. So ganun po yung ating lookout on that part. Yung doon po sa aming mga ini-issue na certificate, sigurado po kami sa natatanggap namin. At hindi po namin makita kung paano, sa aming side hindi namin makita yon. Ang importante lang ay kung paano yung inyong may mga agam-agam ang ating publiko nga ho. Doon sa parte na kung merong bang hindi dumaan sa amin at baka dumiretso sa DPWH. Ang maganda lang po ngayon, kakakausap ko lang sa DPWH nung Lunes at may bago po silang grupo ng mga undersecretaries at mga iba pang nilagay ni Secretary Vince Dizon. Kausap ko sila in 1 hour after this dahil yun na amin hong kiklaklaruhing mabuti. Kung makita namin kung meron pa ba kaming loophole dun sa sistema na ito. Dahil ang importante ho rito, in fairness puro sa amin tinitingnan. Lahat po ng tinignan namin based on the mga reports galing po sa inyo sa media at pati sa record ng yung tinatawag na ghost projects ay meron pong naka-indicate na nako-cover ng ating mga insurance companies. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!